Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Sa kasalukuyang panahon sa Going Merry Ship ng mga Straw Hat Pirates, sina Usopp at Sanji ay napansing kulang na sila ng supply ng pagkain at mga kagamitan kaya't minungkahi ni Sanji kay Nami na huminto muna sila sa Log Town upang mamili ng mga supply. Kahit naman ayon kay Nami na ang Log Town ay ang may pinakamalaking marine base ay sinabihan niya sina Zoro at Luffy na magpupunta sila sa bayan na yon na sinang-ayunan ng dalawa. Samantala ang mga Baroque Works agents na sina Miss Valentine, Mr. Five at Miss All Sunday ay inatake ang 153rd Marine Base sa Shells Town. Nang nakaharap ni Miss All Sunday sa loob ng base ang malaking grupo ng mga marine ay walang kahirap-hirap na napabagsak ng babae ang mga ito gamit ang pinarami niyang mga kamay. Pagkatapos ay nahanap ng tatlo sa gusali ang labi ni Mr. Seven na ang tinapos ni Roronoa Zoro nakaraan. Nalaman naman ng grupo sa isang marine na si Zoro ay tumakas ng base nila upang magtungo sa Grand Line kasama ang pirate captain nitong si Monkey D. Luffy. Maya-maya pagdating ng Straw Hat Pirates sa Log Town ay napansin nilang abala ang bayan para sa paparating na selebrasyon kung kailan nabitay roon ang Pirate King. Naisipan ng grupo na maghiwa-hiwalay sa pamimili nila sa Log Town at si Usopp ay nakabili roon ng isang kakaibang goggles. Kalaunan ng tinawagan ni Usopp si Kaya ay biglang nabangga si Nami ng baguhang magnanakaw na si Bartolomeo pero nakuha niya ang wallet ng lalaki. Pinayuhan naman ni Nami si Bartolomeo na kunin muna niya ang loob ng plano niyang nakawan upang magawa niyang manakawan ito. Sa kasalukuyang iyon ay nabangga ni Zoro ang babaeng si Tashigi at kinagulat niyang mapansing kamukha ito ni Kuina pero agad na inalisan niya ang babae. Pagkatapos ay pumasok si Zoro sa sword shop ni Ippon-matsu pero sinundan siya roon ni Tashigi dahil labis na namangha siya sa Wado Ichimonji niya na isa sa 21 grade blades. Kalaunan ay may nagustuhang espada si Zoro sa shop ngunit ayon kay Tashigi ay iyon ang sinumpang Sandai Kitetsu at ayaw itong ipagbili ni Ippon-matsu dahil posibleng masumpa rin siya ng espada. Pero upang maipakita ang tapang ni Zoro laban sa sumpa ng Kitetsu ay hinagis niya ang espada at pagbagsak nito ay kamangha-manghang di nahiwa ang kamay niya. Napagdesisyonan naman ni Ippon-matsu na ibigay ang Kitetsu kay Zoro pati na ang Yubashiri sword ng shop dahil nararapat raw ang mga espadang yon sa swordsman na katulad niya. Sa kasalukuyang yun ay namili sina Sanji ng mga seafood sa isang wet market pero hindi nagtagal ay inalisan ni Luffy ang kaibigan upang hanapin ang entablado kung saan nabitay noon si Gold Roger. Si Bartolomeo naman ay tinangkang kunin ang loob ni Luffy sa pagdala niya sa kanya sa festival ng Log Town kung nasaan ang sikat na execution platform ng Pirate King. Subalit si Captain Buggy at ang crew niya ay nahanap sa festival si Luffy at nang aalis si Bartolomeo ay pinigilan siya ng kapitan dahil inakala nitong bagong crew siya ni Luffy. Binunyag naman ni Buggy na kasama niya si Captain Alvida na kinagulat ni Luffy. Gayunpaman ay sinubukan niyang atakihin si Alvida ngunit lumihis lang ang atake niya sa kalaban dahil nakakain pala siya ng slip devil fruit. Pagkatapos ay nagslide si Alvida sa daan at malakas na hinampas niya si Luffy. Ilang saglit ay nagising siyang ginapos na nina Buggy sa kadena na gawa sa sea stone upang hindi niya magamit ang kapangyarihan niya. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Samantala sina Nami ay nag-regroup sa harap ng Log Town ngunit napansin nilang wala roon si Luffy kaya't agad na hinanap nila siya. Sina Buggy naman ay planong tapusin si Luffy sa isang tent ng festival bilang paghihiganti nila sa kanya pero hindi nagtagal ay nahanap ni Sanji ang kapitan nila sa tent. Doon nagsimula ang napakatinding bakbakan ng mga Straw Hat Pirates laban sa pinagsamang puwersa ng crew ni na Captain Buggy at Captain Alvida. Samantala si Marine Captain Smoker na kakarating lang ng Log Town ay nalaman sa mga tauhan niya ang tungkol sa mga pirata sa festival at kasama si Tashigi na isa palang marine ay pinuntahan nila ang lugar. Kalaunan sa pagtutulungan ni Nami at Usopp ay nagawa nilang mapabagsak si Captain Alvida ngunit si Buggy ay dinala si Luffy sa execution platform upang tapusin. Tumawa lang si Luffy sa kamatayan niya na nakita ni Smoker sa di kalayuan. Pero nang pupugutan na ni Buggy si Luffy ay bigla siyang tinamaan ng matinding kidlat at pati na ang execution platform. Pagbagsak ni Luffy ay makikitang nakasurvive siya sa tama ng kidlat at agad na sumugod roon sina Captain Smoker. Nang sinubukan ni na Luffy na tumakas ay hinarang sila ni Tashigi at pinaalis ni Zoro ang dalawa upang kalabanin ng espadahan ng marine.
Pero mabilis na natalo ni Zoro si Tashigi at hindi niya pinatay ang babae na labis na pinagtaka nito. Sa kasalukuyang iyon ay naharang sina Luffy ni Captain Smoker, ngunit nang inatake ni Sanji ang kapitan ay napansin nilang may devil fruit power pala siya. Ginamit naman ni Luffy kay Smoker ang Gonggong Gatling attack niya, ngunit wala itong epekto sa Marine Captain at malakas na pinatalsik nito si Sanji sa katabing gusali. Kalaunan ay ginapos ni Captain Smoker si Luffy ng makapal na usok at pinatalsik niya rin siya ng napakalakas. Pero nang gagamitin ni Smoker kay Luffy ang Nana Shaku Jit niya ay bigla siyang pinigilan ni Monkey D. Dragon at nilayo nito ang kapitan mula kay Luffy. Ilang saglit ay bumalik sina Luffy sa Going Merry na walang ideya kung sino ang lalaking nagligtas sa kanya. Samantala si Miss All Sunday ay nilapitan si Tashigi sa bar at sinabing nasasayang ng Marine ang mga talento niya. Pagkatapos ay binigyan ni All Sunday si Tashigi ng itim na card bago siya umalis ng bar. Sa sunod na araw ay laking tuwa ni na Luffy na makita ang Reverse Mountain na ang entrance papasok ng Grand Line. Maya-maya si Vice Admiral Garp kasama sina Kobe at Helmeppo ay nagtungo sa Log Town at kinausap niya si Captain Smoker sa opisina nito. Sinabi ni Smoker kay Garp na plano niyang sundan at tugisin si Luffy sa Grand Line dahil naalala niya si Gold Roger sa binata noong tumawa lang siya sa kamatayan niya. Pero nasagot ng Vice Admiral na mas dapat na mag-focus sila sa nalalapit na civil war ng kaharian ng Alabasta habang nawawala ang prinsesa nila. Ang Revolutionary Army naman ay patuloy na nakakakuha ng mga suporta upang mapatalsik ang world government. Nasabi ni Smoker na ang leader ng Revolutionary na si Dragon ay tinulungan sina Luffy na makatakas na karaan. Sa kasalukuyang iyon ay kahit napakamapanganib ng Red Line ng Reverse Mountain ay matapang na tinahak ito ng Straw Hat Pirates dahil yun lang ang tanging daan papuntang Grand Line. Kalaunan ay dahil sa sobrang lakas ng alon ng Red Line ay nawasak ni Usopp ang steering wheel staff ng Going Merry at si Luffy ay kumapit sa mga bato upang hindi sila bumangga sa mga pader ng bundok. Patuloy na tinahak ng Straw Hat Pirates ang malaking kanal ng Red Line hanggang sa makita nila ang Grand Line sa di kalayuan, ngunit may isang balyena na nakaharang sa labasan. Inatake ni Luffy ang balyena ngunit mabilis na pumasok ang Going Merry sa malaking bibig ng nilalang. Habang nasa loob naman ng bibig ng balyena ay sinabihan ni Nami sina Sanji at Usopp na maglibot sa mga wasak na barko sa paligid upang maghanap ng Raul at upang maayos ang nasirang whipstaff ng Going Merry. Hindi nagtagal ay nakakita sina Usopp ng isang bangkay sa tabi at nasa ilalim nito ang isang Raul. Ngunit nang kinuha ni Usopp ang Raul ay hindi pala isang bangkay ang lalaki at dahil plano niyang kunin ang barko nila ay inatake niya ang dalawa. Pero si Sanji ay magaling na kinalaban ang lalaki hanggang sa magawa niyang mapatalsik ito at mahulog sa isang lambat. Samantala si Luffy ay nagising na nasa Twin Capes na at nakita niya ang balyena na pilit na winawasak ang pader ng Reverse Mountain. Ang lighthouse keeper naman na si Crocus ay inatake ang balyena ng pangparalisa upang tumigil ito sa pagbangga sa bundok. Kalaunan ay habang nasa loob ng lighthouse si Crocus ay pinilit ni Luffy ang matanda na tulungan siyang maligtas ang mga crew niya mula sa balyena. Kahit mabigat sa kalooban ay sumang-ayon si Crocus kay Luffy. Sa sunod na eksena ay habang mag-isa si Nami sa Going Merry ay bigla siyang inatake ng isang babae at labis na nahirapan siyang kalabanin ito. Pero nang tatapusin ng kalaban si Nami ay agad na nakarating roon sina Sanji na kasama ang kasamahan nito. Ilang saglit ay sinimulan ng ayusin ni Usopp ang Going Merry habang sina Sanji ay ginapos ang dalawang umatake sa kanila. Pero si Zoro ay agad na napansin na ang mga ito pala ay sina Mr. Nine at Miss Wednesday na mga agents ng Baroque Works. Sa kasalukuyang yon ay natanong ni Luffy kay Crocus kung bakit binabantayan niya ang balyena. Nakwento ng matanda noong nakalampas ng Reverse Mountain ang Rumbar Pirates ay hinayaan ni Crocus ang mga ito na manatili muna sa Twin Capes habang inaayos ang barko nila. Kalaunan ay napansin ng mga pirata na nasundan pa rin sila roon ng alaga nilang balyena na si Labon dahil labis na nahumaling itong makinig sa musikang pinapatugtog nila lalo na ng lalaking si Brook. Maya-maya ay uminom ng alak si Crocus kasama ang kapitan ng Rumbar Pirates na si Calico at nasabi niyang ang Grand Line ay napakamapanganib para kay Labon. Pero kinabukasan ay napangako ni Crocus kina Calico na siya muna ang magbabantay kay Labon hanggang sa makabalik sila roon. Subalit lumipas ang maraming taon ay hindi nakabalik sa Twin Capes sina Calico at nalaman niya sa isang lalaki na nakita nitong tumatakas ang barko ng Rumbar Pirates sa Grand Line. Sinubukan naman ni Crocus na sabihin kay Labon na wala na sina Calico ngunit naniniwala pa rin siyang nasa kabilang parte sila ng bundok at patuloy na winasak niya ito. Nangangamba naman si Crocus na matapos niyang maturukan ng pangparalisa si Labon ng maraming beses ay mawawala na ang epekto nito sa kanya at patuloy na sasaktan niya ang sarili sa pagbangga sa bundok.
Sa sunod na eksena ay pinakita ni Vice Admiral Garp kay Captain Smoker ang pag-atake ng Baroque Works sa 153rd Branch at sa iba pang mga base na isang matinding banta para sa kanila. Pero si Tashigi ay nakikinig pala sa usapan ni Garp at nang naitulak niya ang pinto ay nalaman niyang agent pala ng Baroque Works si Miss All Sunday. Agad na pinalabas naman ni Smoker si Tashigi at si Garp ay inatasan siyang magtungo sa Grand Line hindi upang tugisin sina Luffy kundi ang Baroque Works. Maya-maya ay dahil nagkamalay na muli sila Bon ay biglang nahulog si Usopp sa poste ng Going Merry at si Crocus ay tinurukan ng pangparalisa ang balyena ngunit wala na itong epekto rito. Nagmadali namang niligtas ni Sanji si Usopp pero si Miss Wednesday na natanggal ang gapos sa kamay ay tinulungan ng grupo na mahila ang kaibigan nila pabalik ng barko. Kalaunan si Luffy ay naisipang kantahin kay Labon ang awiting madalas na tinutugtog para sa kanya ng Lumbar Pirates na labis na kinamanghan ito sa kanya. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Luffy sa balyena na kailangan niyang tanggapin na wala na si Nakaliko pero nandoon si Crocus para sa kanya. Pinakiusapan ni Luffy si Labon na ilabas ang mga kaibigan niya at agad na binuksan nga ng nilalang ang bibig upang makalabas roon si Nanami na labis na kinatuwa ng kapitan. Kalaunan ay masayang kumain sina Luffy sa tapat ng lighthouse ni Crocus at naisipan niyang pintahan ng Straw Hat Pirate logo ang ulo ni Labon. Sinabihan ni Luffy ang balyena na ang markang iyon ang simbolo ng pagkakaibigan nila kaya't hindi niya dapat ibangga ang ulo niya sa bundok upang hindi ito masira. Bago sila umalis ay naipangako ni Luffy kay Labon na babalik siya roon para sa kanya. Kinabukasan ay makikitang bihag ng Straw Hat Pirates sina Mr. Nine at Miss Wednesday sa Going Merry. Pero kalaunan ay napagdesisyonan ni Luffy na tanggalin ang gapos ni Miss Wednesday dahil sa tingin niya ay wala itong planong saktan sila. Ngunit nang tinuro ni Wednesday sa Straw Hat Pirates ang Cactus Island na ang unang isla na nadaanan nila sa Grand Line ay mabilis na tumakas ang dalawa mula sa Going Merry. Ang grupo naman ay hinanap sina Miss Wednesday sa bayan ng Whiskey Peak ng Cactus Island at napansin nilang masaya ang lahat ng mga tao roong makita sila. Maging ang mayor na si Igaram ay masayang binati sina Luffy at sinabing natutuwa ang mga lokal ng Whiskey Peak sa mga pirata. Pagkatapos ay inanyayahan ng mayor ang grupo na magsayang uminom sa bar nila. Ilang saglit ay sinabi ng kambal na magkapatid kay Sanji na may nais silang ipakita sa kanya sa taas ng bar at inaya ng lalaki si Usopp na sumama sa kanila. Maya-maya si Nami ay naisipang magtungo sa tuktok ng isa sa mga cactus ng isla upang lumikha ng mapa ng bayan. Ngunit nakita ni Nami ang isang lalaki na palihim na nagtabi ng kakaibang bagay sa isang abandonadong gusali. Pag-alis ng lalaki ay nakita ni Nami na mga pirata pala ang mga ito subalit napansin siya nito. Binunyag naman ng lalaki na hinahayaan nila ang mga pirata na magsaya sa bayan at pagkatapos ay pinapatay nila sila at nililibing sa mga cactus. Pero mabilis na napabagsak ni Nami ang kalaban habang si Zoro ay biglang inatake sa tabi ng dalawang lokal at agad na napatumba niya sila. Samantala habang kumakain ng dessert si Luffy sa isang bakery ay lumapit sa kanya si Mayor Igaram at si Miss Wednesday. Ang mayor pala ay isang Baroque Works agent rin na si Mr. 8 at habang pinapatugtog niya ang saxophone ay sumayaw si Wednesday upang ma-hypnotize nila si Luffy at mapatulog. Ilang saglit ay nagpatumba pa si Zoro ng ilang kalalakihan sa bar ngunit binunyag sa kanya ni Mr. 9 na lahat sila roon ay miyembro ng Baroque Works. Gayunpaman ay buong lakas na nakipagsagupaan ng mag-isa si Zoro sa mga kalalakihan sa bar gamit ang dalawang bagong espada niya. Ngunit nang lumapit kay Zoro ang isang madre na nagmamakaawa sa kanya ay bigla itong nag-spray ng kemikal at sinaksak siya sa balikat. Pero agad na nakarecover si Zoro at pinatalsik niya ang madre bago patuloy na pinatumba ang bawat miyembro ng Baroque Works na sumusugod sa kanya. Hindi nagtagal ay nakaharap ni Zoro ang lalaking si Hercules at gamit ang malaking sandata ng kalaban ay napatalsik siya nito sa silid kung saan bihag sina Sanji ng kambal na babae. Mabilis na napabagsak naman ni Zoro ang dalawang kalaban ng napakadali at sinipa niya papunta sa mga kaibigan ng isang patalim sa sahig. Pagkatapos ay inatake uli si Zoro ni Hercules pero nagawa niyang mahulog ang lalaki sa mababang palapag ng bar. Sa patuloy na pagpapabagsak ng swordsman sa mga kalaban ay hinabol niya si Mr. 9 sa labas. Pinaatake ni Mr. 9 kay Zoro ang 5 pa niyang tauhan pero gamit ang 3 espada ng swordsman ay agad na natapos niya ang mga ito. Kalaunan ay malakas na naihulog ni Zoro si Mr. 9 sa baba ng gusali. Ngunit ang madre ng bayan na si Miss Monday ay kinalaban si Zoro at dahil sa sabay na pag-atake ng dalawang Baroque agents ay nagawa nilang mabugbog ang lalaki. Pero hindi sumuko si Zoro at magaling na napatumba niya ang dalawang kalaban. Sa kasalukuyang iyon ay nagkamalay na si Luffy at sina Mr. 8 ay nagmadaling sumakay sa kotse nila.
Pero mabilis na nakakapit si Luffy sa kotse at gamit ang kapangyarihan niya ay napalabas niya ang dalawa sa sasakyan. Lumapit naman si Nami kay Luffy at sina Miss Wednesday ay sinabing may mas matinding nangyayari roon ng higit pa sa nalalaman nila. Subalit biglang nagpakita sa lugar sina Miss Valentine at Mr. Five upang tapusin sina Wednesday na mga espiya pala ng organisasyon nila. Pagkatapos ay gamit ang kulangot ni Mr. Five ay pinasabugan niya ang apat at nagmadaling nagtago ang mga ito. Habang hinahanap ng mga kalaban ang apat ay inamin ni Miss Wednesday kina Nami na sila ni Igaram ay nagsagawa ng undercover mission upang pabagsakin ang Baroque Works. Ngunit napansin ni Wednesday na natamaan si Igaram ng matalas na kahoy sa tagiliran at binunyag niya kina Luffy na kapitan siya ng Alabasta Royal Guard. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Igaram ang dalawa na protektahan ng prinsesa dahil nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng bansa nila na sinang-ayunan ni Luffy. Lumapit naman sa kanila si Zoro at si Igaram ay malungkot na nagpaalam kay Miss Wednesday bago mag-isang inatake ang mga kalaban gamit ang nakatagong machine gun niya sa buhok. Ngunit mabilis na inatake si Igaram ni Miss Valentine at gamit ang dugo ni Mr. Five mula sa sugat ay malakas na pinasabugan niya ang lalaki. Samantala ang buong grupo ni Luffy ay ligtas na nakabalik ng Going Merry na kasama si Miss Wednesday. Kinaumagahan ay nakita ni na Mr. Five si Mr. Nine sa bar na mag-isang umiinom ng alak sa tabi at binunyag nila sa kanya na isang espiya pala si Miss Wednesday. Pagkatapos ay sinabihan ng dalawa si Mr. Nine na tulungan silang tugisin si Miss Wednesday pero tumanggi ang lalaki dahil dating partner niya ang babae. Nasabi pa ni Mr. Nine na kahit tapusin nila siya ay papatayin rin sila ni Mr. Zero nang dahil sa kabiguan nilang mapaslang si Miss Wednesday at galit na sinipa siya ni Miss Valentine. Samantala si Miss Wednesday ay sinabi kina Luffy na ang totoong pangalan niya ay Nefertari Vivi na ang prinsesa ng Alabasta. Ang Baroque Works ay planong pasimulan ang Civil War ng Alabasta pero kasama si Igaram ay nalaman ni na Princess Vivi ang tunay na pagkatao ng leader nilang si Mr. Zero at kailangan niyang masabi ito sa ama niya. Subalit biglang nagpakita sa barko si Miss All Sunday at bago makaatake sina Usopp ay mabilis na napatumba niya sila gamit ang kapangyarihan niya. Sinabi ni All Sunday sa grupo na napansin niyang ang log post ng barko nila ay nakaset papunta sa napakamapanganib na isla na ang Little Garden. Pagkatapos ay binigyan ng babae ang grupo ng Eternal Post nang sa gayon ay mapupunta sila sa ibang isla kung saan ligtas sila sa matinding panganib. Pero galit na sinira ni Luffy ang Eternal Post at sinabing mapagtatagumpayan nila ang kahit anong makaharap nila sa Grand Line. Si Miss All Sunday naman ay nagpaalam na kina Luffy at maya-maya ay nakarating na ang Straw Hat Pirates sa Little Garden na nababalot ng masukal na kagubatan. Sa paglalakad ng grupo sa kagubatan ng isla ay naghiwa-hiwalay sila ng mga landas pero agad na bumalik si Nami ng barko nang napansin niyang bumalik roon si Usopp dahil naniniwala siya kay Miss All Sunday na mapanganib ang islang yun. Kalaunan ay lumapit sa Going Merry ang higanteng si Brogy at matapos nitong mainom ang bariles ng alak nila ay kinuha niya ang dalawa. Samantala sina Princess Vivi at Luffy ay labis na nagulat na makakita sa isla ng mga Brontosaurus dinosaur. Habang sina Sanji at Zoro ay biglang inatake ng isang Tyrannosaurus Rex pero dahil sa sabay na atake ng dalawa ay napabagsak nila ang higanteng dinosaur. Ngunit nang nilapitan ni Zoro ang isang babae na tumatakbo sa kakahuyan ay mabilis na namarkahan siya nito sa paa at nagsimula siyang ngumiti. Ilang saglit ay nakakita sina Luffy ng isang malaking inihaw na laman ng dinosaur at lumapit sa kanila ang giant na si Dory. Masayang pinagsaluhan naman nina Luffy at Dory ang inihaw na laman ng dinosaur at nalaman nilang ang higante pala ay kapitan ng Giant Warrior Pirates na kinamangha ni Luffy. Samantala sina Usopp ay dinala ni Brogy sa kuweba niya at labis na natatakot ang dalawa sa higante dahil inakala nilang gagawin silang pagkain nito. Pero laking gulat ni Nami na binigyan sila ng pagkain ni Brogy dahil pinunta niya pala ang dalawa roon upang makakwentuhan sila habang kumakain. Maya-maya ay nakarating sina Mr. Five sa pangpang ng Little Garden at kalaunan ay nakita nila ang house wax ni Mr. Tree. Nasabi ni Mr. Tree kina Mr. Five na sila na ng partner niya ang inatasan ni Mr. Zero na tumugi sa prinsesa. Pero kung mapapatay ni na Mr. Five ang dalawang kaibigang giant na mga Straw Hat sa isla ay irerekomenda niya kay Mr. Zero na hindi sila patayin. Maya-maya ay napansin ni Brogy na nagsimula ng pumutok ng bulkan sa isla at pinaliwanag ng dalawang giant sa mga Straw Hat Pirates na tuwing pagputok ng bulkan ay nagdudwelo sila. 100 taon na silang naglalabang dalawa ngunit palaging nagiging tabla ang resulta ng duelo. Kahit pa hindi na nila matandaan kung bakit sila naglalaban ay ginagawa nila ito upang malaman kung sino ang kampyon sa kanila. Subalit bago lumabas sina Usopp ng kuweba ay mabilis na naglagay ng berdeng marka kay Nami ang misteryosong babae.
Sa kasalukuyang iyon ay napansin ni Sanji si Zoro na natutuwang humiwa ng mga prutas at pagbalik ng lalaki sa barko nila ay bigla itong nilapitan ni Miss Valentine. Kalaunan ay nag-regroup ang Straw Hat Pirates sa isang tabi habang sina Dory at Brogy ay nagkaharap na at si Nami ay napahiga ng dahil sa kakaibang nararamdaman. Matapos naman magpalitan ng mga alak ang dalawang higante ay naglagay pala ng bomba si Mr. Five sa alak na binigay ni Dory kay Brogy at sinimulan na ng mga Giants ang mainit na duelo nila. Ngunit hindi nagtagal ay sumabog sa tiyan ni Brogy ang bomba ni Mr. Five at nang napansin ni Luffy ang mga kalaban sa di kalayuan ay galit na sinugod niya ang mga ito. Kahit naman labis na nasaktan si Brogy sa pagsabog ay patuloy na nilabanan niya ang katunggali subalit nagawa siyang masaksak ni Dory sa tiyan at sa wakas ay siya ang nanalo sa laban nila. Pagkatapos ay winasak ni Miss Valentine ang tinatayuang bato ni Usopp at dinala niya si Nami. Agad na bumangon si Usopp at pinaliwanag niya kay Dory na ang agent ng Baroque Works ay naglagay ng bomba sa alak na binigay niya kay Brogy kaya't natalo niya siya. Labis na kinagalit ni Dory ang nalaman at inalisan niya sa lugar si Usopp habang si Luffy ay nakakita ng isang malungkot na babae sa tabi. Ngunit paglapit ni Vivi ay makikitang ito pala ay si Miss Goldenwick at namarkahan na niya si Luffy sa pisngi. Nagmadaling tumakbo si Vivi palayo ngunit agad na pinasabugan siya ni Mr. Five at hinampas sa ulo ng baril. Ilang saglit ay naisipan ni Dory na puntahan ang bahay ng kaibigan ngunit mabilis na sinaksak ang kamay niya ng candle wax ni Mr. Tree at binalot nito ang katawan niya ng wax. Maya-maya ay nagising si Princess Vivi na nakagapos na sa house wax ni Mr. Tree kasama sina Nami. Dito na nagwawakas ang ating astig na palabas at nasa description ng video ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga huwan!